Hindi lahat ng nagkamali may pagkakataon na maitama ang nagawang hakbang. Hindi lahat ng mga pagkakasala lagi may pagpapatawad na nakalaan. Ang kwentong ito ay tunay na nangyari, walang eksaktong taon, lugar at pagkakakilanlan, ngunit siguradong kapupulutan ng aral na hindi dapat basta magtiwala at magbigay ng awa sa mga estranghero sa buhay. Dahil ang iba'y kapahamakan sa buhay ang dala, maraming mapagsamantala, marami ang abusado. Paggabi na at pagod na rin sa buong araw ang katawang lupa ni Lolo Hugo. Ninais niyang matulog upang makapagpahinga. Nautusan na rin niya ang apo na isarado lahat ng mga bintana at pinto. Subalit nang may mga kapitbahay ay naudlot ang kanyang pagpikit. Buksan mo nga apo at baka importante, kawawa naman. Naku Lolo, sabihin ko na lamang bukas naman. Pagod ka na sa maghapon kailangan mo nang magpahinga. Apo, hindi natin pwedeng ipagsabukas. Kung buhay ang kailangang iligtas, ako ang mananagot. Kargo ng aking konsensya, kaya sige na apo. Lolo naman kaya ka lagi nagkakasakit din dahil wala ka ng oras sa pagpapahinga. Albularyo ka nga, sarili mong katawan hindi mo magamot kasi nawawalan ka na ng enerhiya pagdating sa iyong sarili. Ay nako apo, ang dami mo pang sinabi. Sige na, buksan mo na yung pintuan para naman malaman natin kung ano ang kailangan ng tao. Ba't ba ang tigas ng ulo mo? Mabigat ang loob ni Anton na tinungo ang pintuan. Ito man ay pagod na rin sa maghapong pag-aalalay sa kanyang Lolo Hugo. Pagbukas niya ng pinto ay bumungad ang mukha ng binatang mukhang ermitanyo sa haba ng balbas. Sobrang payat na ng katawan nito. Nagmumukha na itong matanda dahil sa lalim ng mga mata. Ngunit mabigat ang dugo niya rito at hindi niya maintindihan kung bakit. Magandang gabi po. Napaano po sila? Magandang gabi. Gising pa ba si Lolo Hugo mo? Makikisuyo lamang sana. Opo, pinatatanong nga po niya kung ano ang kailangan nyo. Malalim na itong gabi Baka pwedeng makiusap kahit ganitong oras na. Sinusumpong na naman sa ulo ang anak ko. Sakit sa katawan at lahat. Hindi niya maintindihan kung anong sakit ang dumapo sa kanya. Pagod na po ang lolo. Pasensya na po kayo pero hindi niya na po kayo magagamot ngayon. Baka pwede po na balik na lamang po kayo bukas ng umaga. Dahilan sana ni Anton ngunit biglang sumingit si Lolo Hugo. Nasa likuran na pala niya ang matanda. Hindi man lamang niya namalayan. Napano ka? Bakit ganyan ang itsura mo? Para kang hinugot sa libingan niya. Matagal mo na ba dinaramdam yan? Nagulat man si Anton ay hinayaan na lamang din niya ang kanyang lolo. Sumagot din ang binatang si Oma ng walang pag-aalinlangan. Lolo Hugo, binarang po ako ng aking nobya. Kailangan ko po sana ang tulong ng isang malakas na albularyo at alam kong ikaw yon. Maawa na po kayo sa akin. Gusto ko pa pong mabuhay ng matagal sa mundong to. Nako, sanggano ka siguro kaya ka nabarang. Hindi pa kasi kayo titino kung hindi kayo mabibigyan ng leksyon Mga kabinataan nga naman talaga ngayon Hindi naman po ako sangganulo, mabait po ako. Hindi ko lang alam na lahing mambabarang. Taga sigihorang babaeng nakarelasyon ko pala. Ayun, konting pagkakamali ko lang tinugis na agad ako. Naku mga bata kayo, pumasok nga kayo rito. Huwag na kayong umuwi ng nanay mo ngayon at gabi na. Dumito muna kayo matulog. Malaki naman itong bahay. 2 kwarto ang bakante at pwede kayo ron. Kargo de konsensya ko pa pag may nangyari na hindi maganda sa inyong dalawa. Tuwang-tuwa ang ina nito na nagpapasalamat sa pagtanggap ni Lolo Hugo. Kahit gabi na pagod na rin ang matanda, ganun kabuti ang puso nito. Maraming salamat po Lolo Hugo. Pagpalain po kayo ng mahal na poon. Walang anuman yon. Hangad ko lagi ang kabutihan at mabuting kalusugan ng bawat isa.
Kaya pala, lagi ko naririnig na bukang bibig ng mga tao na magaling at mabuti kayong albularyo, Lolo Hugo. Totoo nga mabait at magaling ka na albularyo. Puri naman ni Oman kay Lolo Hugo. Tumawa lamang ang matanda. Habang tahimik lamang din si Anton na nakasimangot, ngunit wala itong nagawa dahil iyon ang trabaho ni Lolo Hugo, ang pagsilbihan ng mga taong nangangailangan ng lunas. Pagkakit pa lamang na mag-ina sa bahay ay inatake na agad ang binata ng sakit sa halos lahat ng parte ng katawan nito. Nanlalamig at nanginginig na ito sa sakit. Talagang malakas ang atake ng mga mambabarang kapag araw ng Martes at Biyernes. Sandali lamang. Kontrahin natin ang ritual ng mambabarang. Madali itong tumalima patungo sa kwarto nito upang kunin ang mga gamit pangontra. Isang bote ng sagradong asin, hapog at libretang itim. Kumuha ito ng kandila, 7 pirasong puting kandila. Pinaikot kay Oman iyon upang hindi na ito atakihin pa ng mambabarang. Susumpain ng asin at apog ang barang ng kung sino mang may gawa kay Oman ng bagay na yon. Mahabang ritual ang ginawa ni Lolo Hugo. Pinagpawisan na ito at nanginginig. Subalit patuloy lamang ito sa pagkontra. Halos maghahating gabi na ngunit hindi pa rin sila natutulog. Nagpupuyat sa isang pasyente. Masyadong malakas at makapangyarihan ng mambabarang na ito Lolo, huwag mo masyadong pahirapan ang sarili mo Dapat kasi walang ganito Ang akala ko ba paggamot lamang ng karamdaman lang, bakit pati pagkontra ng barang? Akala ko ba delikado Lolo? Mapapahama ka sa ginagawa mong to Kawawa naman kasi Anton kapag hinayaan kong mamatay ito. Tiyak na uusigin ako ng aking konsensya. Nagpatuloy ang panggagamot ng matanda. Nakatulog na sa mga sandaling iyon si Oman. Halatang wala na itong dinaramdam. Maliban sa pagkapagod. Ngunit ng gabing iyon ay hindi nakatulog si Anton. Balisa siya at hindi niya maintindihan kung bakit. Madaling araw na siyang nakatulog at isang bangungot ang gumagambala sa kanyang pagtulog. Anton, ang daming insekto na umakyat sa haligi ng ating bahay. Mga alakdan at iba pang makamandag na mga insekto. Mag-iingat ka apo, baka ka makagat ng mga yan at delikado. Saan ba galing ang mga ito Lolo? Bakit ang dami? Parang mga langgam na nakaparada. Nakakapangilabot po Lolo, kinikilabutan ako at nakakadiri. Galing marahil ito sa kalaban. Malakas na mambabarang ang umaatake kay Oman. At ako ang binabalikan ng mga yon. Ako ang pinadalhan ng mga insekto para atakihin ako sa aking ginagawang depensa laban sa ginagawa nilang pambabarang. Paano niyan Lolo? Mapapahamak ka pa nito. Bakit mo pa kasi tinanggap Sabi ko sa iyo, ito tuloy problema pa natin. Layon ko naman talaga na pagalingin siya apo. Malaki marahil ang kasalanan ng taong ito. Pati ako na gusto lamang tumulong ay binalikan. Nagalit marahil sa akin ang taong ito dahil napagaling ko si Oman o kaya'y sumpa ng magaling na mambabarang na kapag pagagalingin ng sanggano nitong biktima ay mapupunta sa albularyong tumulong ang atake. Lolo, gawan mo ng paraan. Ilayo mo sa kapahamakan ng iyong sarili. Kausapin mo ang mambabarang gamit ang medium na kaalaman mo. Hindi ko yata kaya apo. Naubos ko na ang lahat ng enerhiya ko sa panggagamot kay Oman. Hindi ko na kayang idepensa ang aking sarili. Lolo naman, hindi mo pa naituro sa akin ang bagay na yan. Marami pa akong hindi alam. Hindi mo pa naituro sa akin ang tungkol sa barang. Hanggat maaari ayoko rin na ituro sa iyo ang bagay na ito apo. Masyadong delikado. Oras na gumawa ka ng malaking hakbang, tiyak na kapahamakan mo ang naghihintay sa iyo. Lolo Hugo, andyan ang mga insekto. Mas dumarami pa sila. Paano yan? Delikado. Nakakatakot. Anong gagawin natin? Lolo, anong gagawin natin? Kinilabutan siya nang makita ang maraming nakakadiri at nakakatakot na mga sari-saring insekto.
Napasigaw siya sa takot ng iba pa sa mga yun ay nagsipagliparan palapit kay Lolo Hugo. Pumasok ang mga yun sa mga mata, tainga at bibig at ilong ni Lolo Hugo. Gusto niyang lumapit para tulungan ng matanda, ngunit natatakot siya at alam niyang hindi niya kakayanin ng mga yon. Mas lalo pa siyang napasigaw ng mabuwal ang kanyang lolo at tuluyan ng nawalan ng buhay. Mabuti na lamang at kinaskas nito ng kinaskas ang kanyang paa hanggang sa tuluyan siyang magising. Isa lamang palang panaginip. Kay naman, pagod pa naman ako. Bakit naman ang ingay mong matulog? Nagwawala ka dyan. May kaaway ka ba sa panaginip mo? Doon lamang niya napagtanto na panaginip lamang ang lahat ng yon. Umupo siyang hingal na hingal at sapo ang kanyang dibdib. Tagaktak ang pawis sa kanyang noo at ibang parte ng katawan. Ang pangit ng panaginip ko, Lolo. Ano bang panaginip yon? Sabi ko naman sa iyo, hindi ba? Manalangin ka bago matulog. Natulog ka na naman na hindi nagdarasal. Tuloy ayan, binabangungot ka na. Sa sobrang pagod ko, Lolo, kaya nakalimutan ko ng manalangin kagabi. Pero talagang ang pangit ng aking panaginip. Ikaw, Lolo, hindi mo ba talaga pauuwiin yung mag-inang yan? Ikaw rin, Lolo. Ikaw talaga o siya, manalangin ka na bago matulog muli. Panaginip lang yan. Huwag mo nang isipin. Dito ka lamang at ikukuha kita ng tubig. Lolo, tigilan mo na lamang kaya ang panggagamot kay Oman. Hindi ba sabi mo hindi tumatalab ang barang kung wala silang ginawang mali? Baka naman kasi sobrang laki ng kasalanan ng lalaking yan kaya ganyan ang sinapit niya. Naawa ako, Apo. Sige lang, kaya ko ito. Malakas ang Lolo Hugo mo, ah. Lolo, taga-sikihor ang kalaban mong yan. Talaga mahihirapan at mababalikan ka ng doble. Malakas ang kapangyarihan na taglay ko. Hindi ito matatalo ng kahit na taga-sikihor na albularyo. Pwera na lamang kung malalaman ng kalaban kung ano bang ginamit kong pangkontra sa barang. Kapag nangyari yun ay maaaring bumalik sa akin at maaari ko ring ikamatay. At hindi mangyayari yon kaya tama ng pag-aalalang yan. Diyan ka na nga. Kukuha lamang ako ng tubig para sa iyo. Wala siyang nagawa dahil iyon ang kagustuhan ng kanyang lolo. Hinintay na lamang niya itong bumalik at ininom ang tubig na bigay niya. Salamat po, Lolo. Ako na dapat ang kumuha. Nag-abala ka pa. Kayong mahina na nga yung katawan mo. Ayos lang. Minsan lang naman. O siya, matulog na tayo ha. Bukas may trabaho ka pa. Ako naman itiyak na maghapon na naman sa panggagamot. Talagang nakasanayan na ng mga tao na sa akin lumapit kapag may karamdaman sila. Hayaan mo, Lolo. Sa susunod na buwan, magpo-focus na ako sa ating lupain. Sasakain ko yon. Sayang din ang mga taon na napabayaan na lamang yon. Mabutit nakapag-isip ka na rin ng tama, Apo. Walang kwenta yung grupo na sinalihan mo. Walang bigyang yaman sa mundong ito. Lahat ay pinaghihirapan. Kaya ka hindi nakapag-asawa eh. Ilang taon ka na nga ba na nakapokus dyan sa pagiging leader ng samahang yan na wala namang kakwenta-kwenta? Lolo naman, pangarap lang naman naming samahan ay gumanda ang buhay ng bawat isa. Iyang nakaimbak na ginto ng ating bansa. Para sa atin lahat yan. Kaya dapat makuha natin. Dapat may kumilos para mabigyan ng magandang buhay ang bawat Pilipino. Matulog ka na nga. Ang hirap mong paintindihin. Tumatanda ka ng paurong. Galit na utos ni Lolo Hugo nang pinanindigan pa rin niya ang kanyang samahan. Saka lamang siya tumahimik nang makitang galit na ang kanyang lolo. Layon lang naman ang kanilang grupo na makuha ang ginto na ayon sa maraming kaninu-ninuan ay pag-aari ng bawat Pilipino. Dahil pinamana iyon ng isang lider ng bansa noon. Kinabukasan ay maaga siyang nagising. Nakasanayan na niyang pagsilbihan ng Lolo Hugo niya. Simula pagkabata niya ito na kumupkop at bumuway sa kanya. 7 taon nang mamatay ang kanyang ama. Iniwan siya ng kanyang ina sa pangangalaga ni Lolo Hugo at nangako itong papadalhan siya lagi ng pera para may panggasto sa pag-aaral. Ngunit hindi nangyari yon. Dahil ang lolo niya ang sumalo ng lahat at wala siyang narinig na reklamo kahit kaunti sa kabila ng pagkarga nito ng malaking responsibilidad. Matapos niyang magpakulo ng tubig ay nagluto siya ng kanin
Saktong nagising ang lolo Hugo niya at ang pasyente nitong biktima ng barang na doon mismo natulog sa kanilang bahay. Gising ka na rin pala, Oman. Halika't sabayan mo kaming magkape ni Anton. Kaya mo na bang maglakad? Parang ang hirap ng tumayo ng kalagayan mong yan. Halos butot balat ka na, pasaway ka talaga, pati si lolo nadamay mo pa. Alalayan mo, Anton, baka matumba. Utos ni Lolo Hugo. Napalingon siya sa matanda sa naging utos nito sa kanya. Parang ang hirap sundin ang utos nito. Nakasimangot pa siyang sumagot. Alalayan siya, Lolo. Ang laki ng katawan niya, Lolo. Bakit kailangan pang alalayan? Sino bang mas malakas sa atin? Hindi ba ikaw? Alangan naman ako mag-alalay sa kanya. Napabuga na lamang siya ng hangin. Talagang mabigat ang dugo niya sa binatang ito. Kung hindi lamang sumobra ang kabaitan ni Lolo Hugo, hindi niya gagawing tulungan ito. Napakabait naman kasi talaga ng matanda at wala itong pinipili sa mga taong gustong tulungan. Tahimik silang nagkakape nang biglang tanungin niya si Oman tungkol sa isang bagay. Ikaw ba sigurado ka talagang wala kang ginawang kabulastugan? Ang hirap tumulong sa mga taong may pagkakasala. Saka ang bigat ng dugo ko sa iyo, sa totoo lang. Ramdam ko ring mabigat ang loob mo sa akin. Wala naman siguro akong naging atraso sa iyo, hindi ba? Ganyan mo akong sasagutin. Kaya ka nga na parang kasi ang sama ng ugali mo. Hindi rin naman maayos yung tanong mo sa akin. Anong akala mo? Sasagot ako ng maayos kayong pabalang buko kung tanungin. Abay, mamamatay ka na nga lamang, mayabang ka pa rin. Hoy, kayong dalawa, tumigil nga kayo. Hindi magandang bagay na hindi nagkakaisa at nagtutulungan. Gayong pareho lang tayong nangangailangan ng ating kapwa. Walang nabubuhay sa tinapay lang. Bawat isa'y mahalaga. Bawat tungkulin ng isa'y malaki ang nagiging ambag sa mamamayan. Pero kasi, Lolo. Sige na, apo, tapusin mo na nga ang pagluluto nang sa gayon ay makapag-agahan na tayo. Pasyente ko si Oman kaya wag mo naman masyadong susungitan. Padabog niyang binuksan ang kaldero upang tignan ang kanilang sinaing. Tahimik lamang siya habang pinagmamasdan ng kanyang Lolo Hugo. Naiintindihan nito ang kanyang pakiramdam bilang isang apo na nag-aalala sa kanyang lolo. Kaso'y trabaho nito ang tumulong sa mga nangangailangan kaya hindi siya pwedeng tumanggi rito. Papayag siya at sa hindi nagamutin ito, magkakaroon pa rin ng konsekwensya. Ganon kalaki ang hawak na risgo ng isang albularyo o manggagamot. Araw ng Sabado yon, medyo kalmado si Oman. Walang atake mula sa mambabarang na gumawa ng maraming sakit sa katawan nito. Kaya matiwasay ang panggagamot ni Lolo Hugo sa mga pasyente na nakapila sa kanyang munting kapilya na ginawa niyang paggamutan. At iyon ang reaksyon ng mga pasyente na naroon. Marami rin ang mabigat ang loob kay Oman. Para sa mga ito'y hindi mapagkakatiwalaan ng binata. Araw ng Martes, muli na namang inatake si Oman. Galit na galit ito kay Lolo Hugo dahil hindi na nito kaya ang parusa ng mambabarang. Albularyo ka ba talaga? Bakit hindi mo ko kayang pagalingin? Wala kang kwenta. Nagulat si Anton nang marinig yon. Saktong galing siya sa sakahan at sobrang pagod. Tapos iyon ang maririnig niya sa pasyente ng kanyang lolo. Walang hiya ka, ingrato. Kaya naman pala hindi ka gumaling dahil hindi ka naman nagtitiwala sa kakayahan ng lolo. Anong kakayahan ang meron siya? Mas magaling pa ako sa matandang ito. Yaman din lang naman na hindi mo ako magawang pagalingin. Mas mainam na mauna kitang mapaslang. Kapalit ka ng aking buhay. Kinabahan si Anton nang marinig yon. Ibig sabihin na hindi ordinaryong pasyente lamang si Oman. Isa rin itong binatang albularyo. Bigla silang namawis ni Lolo Hugo. Namutla at hawak nito ang dibdib. Lolo, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong niya rito. Kinanlong niya ito sa leeg. Hindi ako makahinga. Inaatake niya ako gamit ang sumpa sa panggagamot gamit ang asin at apog. Anong gagawin ko, Lolo? Wala akong alam sa mga pangontra. Pumikit lamang ito sabay iling.
Pumatak ang napakalaking solong luha nito sa kanang mata habang humahalakhak ng buong lakas si Oman. Tumayo ito ng tuwid, tiningnan ang buong katawan nito, masigla na naman itong muli. Ang dalit ng barang ay napunta sa katawan ng matanda habang si Oman ay tuluyan ng nakawala at napunta kay Lolo Hugo ang pagdurusa. Salamat sa banal na asin at abog, Lolo Hugo. Malaking tulong ito sa aking paggaling. Wala kang konsyensya. Mahina ka eh. Hindi mo kayang itakwil ang dalit ng mambabarang. Mabuti na lamang at narinig ko sa iyo ng apo mong makasarili ang tungkol sa apog at asin. Nagkatinginan silang dalawa nang sabihin niyo ng binata. Ibig sabihin ay ang kilos at usapan lamang nila ang minamanmanan nito. Nagkamali rin ako eh. Binuntis ko ang babaeng anak ng mabagsik na mambabarang sa Siquijor. Hindi ko naman gusto, ngunit ang nais ng pamilya niya panagutan ko siya. Nang hindi ko ginawa'y pinahirapan nila ako. Hindi ako sumuko, marami na akong albularyo na nalapitan. Lahat sila mababang uri. Mas nauna pang namatay sa akin ang subukan kong ipasa sa kanila ang barang sa aking katawan. Ngunit ikaw, Lolo Hugo, napakagaling at napakalakas ng iyong kapangyarihan. Biro mo, naipasa ko na sa iyo ang lahat ng masamang enerhiya ng barang, buhay ka pa rin. Hayop ka, Oman. Tigilan mo ang lolo ko. Kunin mo ang barang na ipinasa mo sa katawan ni Lolo. Bakit ko naman gagawin yon? Abay kung kailan nakalaya na ako. Ilang taon kong ininda ang hirap sa pagkakaroon ng hindi magandang karamdaman sa katawan. Ayoko nang mangyari muli yon. Nagngangalit ang kanyang kalooban. Gusto niya itong paslangin. Ngunit wala man lamang siyang kakayahan na gawin ang bagay na yon. Pinagsisihan niyang hindi siya nag-focus sa pagtuturo ng kanyang lolo sa pagiging mahusay na albularyo. Sana'y kayang-kaya na niyang patumbahin ang kaharap niya ngayon. Gayong kalaban naman ito kung matatawag. Nagmamadali itong lumabas at wala siyang magawa para pigilan ito. Subalit sumumpa siya sa kanyang sarili para sa muli nilang pagtutuos. Sisingilin niya ito pagdating ng araw. Magkikita pa tayo at sinisiguro kong pagbabayaran mo lahat ng ginawa mong ito kay Lolo. 10 beses na pagpapahirap. Pumalakak lamang ito sa kanyang naging banta. Nilingon niya ang kanyang Lolo Hugo at nagulat siya dahil sa sobrang bilis ng mga pangyayari. Ang dating bangungot lamang ay nagkatotoo. Hindi niya alam kung saan ang galing ang mga insektong unti-unting lumalapit sa naghihingalo niyang lolo. Gusto niyang lapitan ito ngunit mabilis na iniangat ng matanda ang kamay nito. Ibig sabihin ay ayaw nitong gawin niya yon dahil delikado. Huwag apo, huwag kang lumapit. Pagkasabi nito'y naglipara ng ibang insekto papasok sa bunganga nito. Hindi niya matiis tignan. Sobrang nakakakilabot, nakakadiri at nakakatakot. Pagkatapos mawala ang buhay ni Lolo Hugo ay unti-unti na ring nag-alisan ng mga insekto. Tulala lamang siyang nakatingin sa kanyang walang buhay na lolo. Ang kanyang bayani na simula pa pagkabata ay siyang mag-isang tumaguyod sa kanya. Hanggang niya ring nag-iisang doktor tuwing siya'y nagkakasakit. Maging sa mga kagatman ng mga makamandag na hayop, hindi pa sana siya handa. Hindi pa sana niya kayang mamuhay ng walang Lolo Hugo niya. Ngunit anong magagawa niya? Nadali ng masamang nilalang ang kanyang lolo dahil sa sobrang pagiging matulungin nito. Sabi na, hindi talaga magandang pakiramdam ko sa taong yun. Kung nakinig ka lamang sana sa akin, Lolo, hindi sana mangyayari sa iyo to. Uwi ka niya habang nakatitig sa walang buhay niyang lolo. Wala nang magaling na manggagamot sa kanilang lugar. Tiyak niya mahihirapan ang kanilang mga kababaryo. Gayong nakasanayan na ng mga ito na si Lolo Hugo ang gumagamot anumang uri ng karamdamang mayroon sila. Matapos ang libing ng kanyang Lolo Hugo, inipon niya ang lahat ng mga gamit nito sa panggagamot. Pinakauna ang sagradong asin at apog, kasamang libretang itim na nakasulat ang mga Latin para sa pagpapabuhay ng bisa at kapangyarihan ng nasabing gamit niya sa panggagamot. Unang naisipan niyang destinasyon ay ang Siquijor.
Sa dami ng mga magagaling na albularyo at babaylan na naninirahan sa lugar na yon, imposibleng wala siyang makakasalambuha kahit isa man lamang sa mga ito. Gusto niyang malaman ng paraan ng paggamit ng sagradong asin at apog na galing sa kaalaman ni Lolo Hugo sa panggagamot. Marami na itong naituro sa kanya na Latin, ngunit hindi asin at apog ang ginagamit nito pang kontrabarang, kulam, tigal po at kung ano pang gawa ng kadiliman. Bumiyahe siya ng Siquijor, walang alam kung ano ang kapalaran na naghihintay sa kanya sa lugar. Ang alam lamang niya isang malaking desisyon yun ng kanyang buhay. Kailangan niyang maging tunay at maging isang albularyo. Kailangan niyang sundin ang yapak ng kanyang Lolo Hugo nang sa gayon ay magiging masaya naman ito kahit nasa kabilang buhay na ito naroon. Lolo, gabayan niyo po ako sa aking misyon para ito sa pagpapatuloy ng inyong misyon. Para sa ligasiya na iniwan mo, ako nang tatapos nito, Lolo. Sambit niya habang sakay ng bus. Pagdating niya sa lugar ay naghanap agad siya ng pwedeng matirhan, yung abot kaya ng kanyang bulsa. Dahil wala naman siyang malaking pera na naipon sa haba ng panahon ng pagiging binata niya. Masyado niyang inilaan ang lahat ng kanyang oras sa isang bagay na akala niya para sa ikabubuti ng lahat. Ngunit napagtanto niyang hindi mangyayari ang bagay na yon. Gaya ng laging paalala sa kanya ng kanyang lolo noon. Kung nakinig lamang siya noon sa kanyang lolo, may naipundar na rin sana siya kahit papaano. Napabuntong hininga na lamang siya. Madalas talaga kapag matigas ang ulo ay laging pagsisisi ang aabutin sa huli. Nagising siya mula sa malalim na paglalakbay ng kanyang isipan. Nang sabihin ng konduktor ng bus na nasa himpilan na sila ng Siquijor, bumaba siya, walang alam kung saan ang kanyang destinasyon. Muli na namang nakalutang ang kanyang isipan. Hindi niya alam na may nabangga siyang isang babaeng naglalako ng balot. Ano ba yan? Hindi ka ba nakatingin sa dinaraanan mo? Pasensya na po, hindi ko po sinasadyang mabangga kayo. Yumuko siya rito upang ipakita na tunay ang paghingi niya ng paumanhin. Bakit parang wala kang tulog? Oo, kasi kamamatay lang ng lolo ko. Ilang araw na pagpupuyat kaya parang kulang talaga sa tulog. Ako nga pala si Anton. Taga rito ka ba? Ako si Flor at oo, taga rito ako. Kawawa naman ang lolo mo. Nakikiramay ako. Salamat. Tinanong pa siya ng dalaga kung ano ang ikinamatay ng kanyang lolo. Nagsinungaling siyang dahil lamang yon sa katandaan. Hindi niya sinabing dahil yon sa barang. Inalok siya nito ng matutuluyan, kaya sobrang tuwa niya. Tinanong niya kung magkano ang upa, ngunit inalok siya nito ng libre. Nakapagpatayo na ako ng bagong bahay namin ng aking anak, kaya walang tao ang dati naming bahay. Pagtiyagaan mo nga lamang kasi maliban sa luma na may kadiliman din. Naku, walang problema yan. Yan lang naman pala. Nagpapasalamat pa rin ako kasi may libreng tirahan na ako. Trabaho na lamang ang hahanapin ko kaya sobrang salamat, Flor. Ngumiti lamang ito. Tahimik. Kalaunan ay bigla siya nitong binigyan ng magandang ideya. Kaysa magtrabaho siya, maging konstruksyon o mason, o di kaya ikawal. Bakit hindi na lamang siya maglako ng mga balot, mani o kaya mga kakanin kagaya ng dalaga? Mas malaki ang kita at walang boss na naguutos. Napag-isip-isip niya ang bagay na yon, kaya pumayag agad siya lalo na't nakita niya kung paano lumaban ng patas sa buhay ang dalaga. Nasaan nga pala ang ama ng iyong anak? Mag-isa mo lamang ba siyang binubuhay? Tumawa ng pagak si Flor sabay iling. Matagal ito bago tumugon. Dismayado habang sinasabi yon. Ang walang kwentang lalaking yon. Pagkatapos ituro sa kanya ni Tatang ang kaalaman na iilan lamang ang nakakaalam, iniwan pa ako pagkatapos akong buntisin. Kaalaman? Anong kaalaman naman? Tila nagulat din ito at mabilis na umiling. Hapon na yon at umuwi na ito. At bukas na naman itong muling maglalako. Tinanong pa niya ito kung seryoso ito sa sinasabing pagpapatuloy sa bahay niya. Tumango ito kaya naman nagpasalamat siya. Malapit lamang sa terminal ang bahay nito,
kaya mabilis silang nakarating at hindi inaasahan ang kanyang magiging karanasan sa kamay ng ama ni Flor. Magandang hapon tatay, nanay. Bibisita po ako ngayon. Pakilala ni Flor sa kanya sa ama nitong si Mang Bano at Aling Imelda. Halos lolo nang matawag si Mang Bano dahil lampas 60 anyos na ito. Mas hamak na mas matanda ito ng 2 dekada sa asawa nitong si Aling Imelda. Nagkatinginan pa ang mag-asawa, tila ba dismayado sa kanyang presensya. Ngunit hindi niya marinig ang bulungan ng mga yon. Nakikita lamang niya ang panlilisik ng mga mata ng matandang lalaki sa kanya. Ilang sandali pa'y nakita niyang lumapit sa kanya ang matanda. Kinilati siya nito mula ulo hanggang paa. Matalim ang titig nito at may panaka-naka pang pag-ubo. Magandang gabi po sa inyo tatay. Ay, yan ang wag na wag mong matawag sa akin. Hindi kita anak. Ayoko may ibang tumatawag sa akin ng tatay maliban kay Flor. Pasensya na po. Ganyan madalas ang tawag ko sa matatanda po sa akin. Pasensya na po kayo. Pasensya na sa abala. Pero kung gusto po ninyo, ihanda po ako magbayad ng renta para lang po may matulugan ako. Huwag na. Tingin mo pa sa akin yan ay mukhang pera. Ngumiti siya at nagpasalamat dito. Ibig sabihin ay payag na itong tumira siya sa bahay nito. Malaman-laman ko lang na dumidiskarte ka sa anak ko, nako. Sinasabi ko sa iyo, kahit ngipin mo bubutasin ang uod yan. Nanliit ang kanyang mga mata sa sinabing yon ni Mang Bano. Nahihimigan niya ang pananalita nito. Ibig sabihin ay isa itong babaylan. Yun ang gusto niyang alamin. Ano pang ginagawa mo? Dalhin mo na ang mga gamit mo sa loob ng lumang bahay. Pagkatapos ay bumalik ka rito. Pag-igib mo kami ng tubig. Tay, pagod galing sa biyahe si Anton. Ay naku anak, tumigil ka nga dyan. Hindi pwedeng maging espesyal ang taong ito. Ano siya, mayaman? Walang magawa si Flor kundi ang sundin ng ama. Ang mahalagay na papayag ito na doon siya manatili kahit pansamantala. Pagkatapos mag-igib ay saktong hapunan, sabay silang kumakain at habang kumakain ay panay ang tanong ni Mang Bano sa kanya. Ikaw ba, Anthony? Wala ka ba talagang pamilya? Gusto ko ng matinong sagot. Ayoko nang nagsisinungaling. Kamamatay lang po ng lolo ko. Ang ina ko'y sa pagkakaalam ko ay buhay naman siya. Ang kasi wala akong alam kung nasan siya ngayon. Inabandonan niya ako, bata pa lamang ako. Si Lolo Hugo po ang tumayo kong ama't ina. Kung ganyan ay mag-isa ka na lang sa buhay ngayon. Mukhang totoo naman ang sinasabi mo. Marunong na akong kumilatis ngayon. Opo. Muling naging tahimik ang lahat. Tanging mga tunog ng kubyertos ang nag-iingay sa mga sandaling yon. Naghintay siya kung ano pa ang mga katanungan ng matanda at nakahanda siyang sagutin yon ng walang pag-aalinlangan. Ngunit wala na itong naging tanong pa. Umubo ito bago tuluyang tumayo upang maglagay ng pinagkainan sa may lababo. Habang nakatalikod ay may sinasabi ito. Hayaan mo't kikilatisin kita kung karapat dapat kang aba. Mahina yun ngunit saktong umabot sa kanyang tainga. Nagtaka siya't pilit na iniintindi ang bagay na yon. Tumigil pa siya sa pagnguya upang mas mapagtanto pa ang ibig nitong sabihin. Alam niya kasing patungkol yon sa kanya, ngunit hindi niya makuwang naisiparating ng matanda. May intindihan ko rin ang nais mong ipabatid balang araw. Anya na lamang sa kanyang sarili. Naging abala ang mga araw niya sa paglalako ng mani at kung ano pang maaaring mabenta sa mga pasahero sa himpilan ng bus. Kahit paano'y nakakaipon siya at nakapagbibigay ng ambag sa pangkain nila sa pang-araw-araw. Unti-unti niyang nakuha ang loob ng mga magulang ni Flor. Lalo na ang dalagang ina at ang anak nitong si Johan. Batang lalaki ito na sobrang talino. Sa edad na 2 taon ay marami ng mga bagay-bagay na naiintindihan. Araw ng Biyernes yon, 6:00 ng hapon. Halos ginabi na silang dumating mula sa paglalako. Nang araw na yon ay hindi naglako si Flor dahil masama ang pakiramdam nito.
Hindi sinasadyang nadaanan niya ang kwarto ni Mang Bano na nakabukas. Nagtaka siya dahil may mga kandila, hapog at asin. Hindi niya mapigilan ang sarili na silipin ng loob na yon. Hindi nalalayo yon sa kaalaman ni Lolo Hugo niya at iyon ang hangad niyang matutunan. Hindi niya napansin ang pagdating ng asawa ni Mang Bano na noon ay galit na nakatitig sa kanya. May pagbabanta ang boses nito mula sa kanyang likuran kung bakit siya naroon at bakit nagmamatsyag sa ginagawa ng asawa nito sa loob. Pasensya na po, nagtataka lang ako pero kararating ko lang galing sa himpilan. Gusto niyo po ng mani? Kuha kayo si Flor po ba dumating na? Kararating lang namin ni Johan, bakit may kailangan ba kayo sa akin? Sabay silang napalingon ng nanay nito, lumuwag ang kanyang dibdib. Talagang si Flor ang lagi niyang tagapagligtas. Galing kami ni Mama sa mall. Binili ka niya ng bagong pantalon at sapatos. Luma na rin kasi lahat ng iyong gamit eh. Nakakahiya naman. Hindi mo na dapat ginawa yun, Flor. Saka, di ba may sakit ka? Sakit-sakitan ka mo. Pinagluto ko rin si nanay ng adobong baboy at pansit. Kaya taman-tama't dumating ka. Maghahapunan na tayo. Bumili rin ako ng maiinom. Ngumiti pa ito habang sinasabi yon. Maging si Johan ay humahalakhak din. Naloko daw siya ng mga ito. Tumawa na lamang din siya ng alanganin. Wala pa ring ideya kung bakit at kung para saan ang lahat ng mga yon. Bakit parang wala kang ideya? Hindi mo ba naaalala? Kaarawan mo ngayon. Ikaw ang nagkwento. Nagulat siya nang sabihin yon ni Flor. Hindi inaasahan na naalala pa rin ng dalaga ang kanyang kaarawan. Hindi niya alam kung paano magpapasalamat dito. Para tuloy siyang nagkaroon ng pamilya dahil sa naging trato ng dalaga sa kanya. Kahit medyo mabigat ang loob ng mga magulang nito sa kanya ay hindi naman ito naging bastos. Wala rin siyang narinig na masasamang salita mula sa bibig ng mga yon. Naging maganda naging trato ng mga yon sa kanya. Masama pa rin ang tingin ng ina ni Flor sa kanya. Kaya naman hindi niya ito magawang tapunan ng tingin. Niyaya siya ng dalaga na tumungo sa kusina at nakailang hakbang pa lamang sila nang biglang magsalita si Mang Bano. Nakita mo na palang lahat. Napalingon siya at napatingin sa mukha ng matanda. Hindi niya mabasa ang reaksyon kung galit ba ito o ano. Diretso lamang sa paglalakad si Flor sa kusina. Hawak-hawak ang anak nito habang nakasunod ang ina. Naiwan sila ni Mang Bano at sa pagkakataong yon ay tuluyan na niyang hinarap si Mang Bano. Pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Napasilip lamang ako nang makitang may nakatirik na kandila. Alam kong hindi mo sinasadya. Hindi rin naman pwedeng nakasarado dahil hindi makakapasok ang enerhiyang kailangan ko sa aking dasal. Isa po kayong albularyo, katulad po kayo ng lolo ko. Higit pa sa albularyo. Isa akong lahi ng mga babaylan at ikaw, alam kong hindi ka normal na tao lamang. May nananalaytay na dugo sa iyo. Isa kang albularyo, hindi ba? Hindi siya makasagot. Hindi rin niya masasabi na hindi at hindi rin oo dahil may alam siya sa panggagamot. Ngunit hindi niya yon ginamit dahil masyado pang maraming hindi naituro ang kanyang lolo Hugo sa kanya. Siguro po, kailangan ko pa rin pag-aralan. Masyado pang maraming kulang sa aking kaalaman. Hindi ako naturuan ni Lolo Hugo ng maigi. Nakita ko ang mga gamit mo. Pasensya na kung nakialam ako. Nakita ko ang sagradong asin at apog. Alam mo bang iyan ang gamit ko sa pangontra sa kalaban? May kalaban po kayo at saka bakit niyo po hinahalugog ang mga gamit ko? Dati pa noong unang dumating ka pa, ayoko kasi magpatira ng pugante sa aming bahay. Kahit anak ko ang gumastos para magawa ito, may karapatan pa rin ako bilang ama. Saka isa pa, mali ko ba kung baka isa kang kriminal? Hindi ko hahayaan na dito ka tumira sakaling isa kang mamamatay tao. Naiintindihan ko po, huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako ganun kasama. Ang totoo, bakit ako nakarating dito upang maghanap ng magaling na albularyo o babaylan. Dahil kailangan ko pong malaman lahat ng kaalamang mayroon si Lolo Hugo. Gusto kong kahit wala na siya sa mundong ito, ay masaya pa rin siya para sa akin. Kasi nagawa kong ipagpatuloy ang kanyang mga tungkulin at gawain sa mundong ito.
Ngumiti sa kanya si Mang Bano. Inakbayan siya at inakay patungo sa kusina. Habang naglalakad ay tinapik nito ng 3 beses ang kanyang balikat. Kaya ka siguro dinala ng iyong mga paa sa harapan ni Flor ay dahil nandito ang sagot sa iyong mga kahilingan. Napahinto siya sa kanyang hakbang. Tinitigan ng matanda na nooy sobrang maaliwalas ang muka. Hindi na siya nagtanong pa. Hinintay niya ang mga sasabihin pa nito. Ako ang magtuturo sa iyo ng lahat ng kaalamang kailangan mo. Tiyak akong magiging magaling kang depensa sa kabutihan. Sabi na yan ang sasabihin mo. Salamat Mang Bano, napakasaya ko ngayon. Walang anuman, alam kong hindi mo tutularan ng taong tinuruan ko dati. Ginamit lamang niya sa kasamaan lahat ng itinuro ko sa kanya. Di bale, darating ang araw na mahahanap niya ang kanyang katapat. Mabuti nga'y may isang malaking bagay pang hindi ko na ituro sa kanya At yun ang ituturo ko sa iyo sa susunod kapag biyasa ka na at magaling ka na. Kayo po ang bahala, nakahanda ako maghintay kahit kailan pa. Salamat po ulit na marami. Kuyom ang kanyang kamay habang iniisip ang nakaraan. Hindi naman pala katagalan. Wala pang 1 taon buwat nang namatay ang kanyang lolo. Ngunit may kasagutan na sa lahat ng kanyang naging hiling. Sabay silang umupo sa harap ng hapag. Maaliwalas ang mukha ng lahat. Isang implikasyon na tanggap na siya ng buong pamilya. Kinantahan siya nito ng maligayang kaarawan. Bibong-bibo rin si Johan na nakatayo pa sa upuan nito habang hinahawakan ng ina. Maraming salamat. Hindi ko inaasahang magiging masayang 28 kaarawan ko. Para akong nagkaroon bigla ng isang buong pamilya. Salamat sa inyo. Kapag mabait na tao talagang pinagpapalayan. Kaya ipagpatuloy mo ang mabuting gawa ng iyong lolo. Salamat po Mang Bano. Salamat sa pagtanggap niyo sa akin. Itinuring niyo akong kapamilya. Ika-28 kaarawan niya. Hindi niya makakalimutan ang araw na yon. Sobrang espesyal sa kanya. Tila ba nagkaroon siya ng panibagong pamilya. Simula nga noon ay tuwing araw ng Martes at Biyernes ay tinuturuan siya ni Mang Bano sa paggamit ng asin at apog sa panggagamot at pangontra sa lahat ng mga gawa ng dilim. Unang beses niyang pumasok sa silid ni Mang Bano sa tinatawag nitong oratoryo. Ang daming nakahilerang mga santos na halos nangingitim na sa sobrang kalumaan. Hindi siya tumitingin sa mga mata ng mga santos na nakahilera dahil nagmistula ang mga yung may buhay tuwing tinitignan niya. Ang mga koleksyon kong ito na nakahanay sa aking oratoryo ay galing pa sa aking mga kanununuan. 100 siglo na ang edad ng iba sa mga ito. Ang iba'y pamana mula sa aking mga kaninunuang Kastila. Hindi may pagkakila ang aking kaalaman tungkol sa pagiging babaylan at albularyo. Nagaling ito sa kanila. Pero hindi ko ginamit ang pagiging babaylan sa pagiging masama. Pwera na lamang sa isang taong kinasusuklaman ko ng sobra. Ano pong ibig niyong sabihin Mang Bano? May isa akong tinuruan ng pagiging babaylan at albularyo. Ginawa ko dahil sabi niya interesado siya. Nagtiwala ako ng buo. Maging ang aking anak ay naloko niya. Nang makuha na niya lahat ng kanyang gusto, lihim na karunungan at pagiging magaling na babaylan. Maging ang aking anak ay nakuha pang buntisin at abandonahin. Kaya sobrang laki ng galit ko sa taong yon. Gayunpaman, hindi ko ginawang paslangin siya hanggang ngayon ang kanyang pagdurusa. At hindi nawawala ang sakit niya hanggat hindi siya lumalapit sa akin. Ikaw lamang ang tinuruan ko ng pangontra sa ginawa kong barang sa kanya. Oras na tutulungan mo siyang gumaling, sa iyo mapupunta ang sumpa. Pagtutulungan ka ng mga insekto hanggang sa ikaw ay mamatay. Kaya huwag kang basta tumulong sa mga taong nabarang. Hindi lahat ng nakakaaway karapat dapat na tulungan. Nang marinig niya yun ay bigla siyang nawalan ng lakas ng loob. Bigla niyang naalala ang kanyang lolo Hugo. Isang litrato ang nakapatong sa oratoryo. May mga abo na nakatakip kaya hindi makita ang muka. Naisip niyang hipan yun upang maging malinis. Ganun na lamang ang gulat niya na mapagtanto kung sino ang nasa larawan. Si Oman yon. Siya bang tinutukoy mo? Oo, Anton.
Ang lalaking yan na ubod ng itim ng budhi. Kawawang albularyong maaawa pa dyan o magpapadala sa kasinungalingan ng lalaking yan. Tiyak akong mapapa sa kanyang sumpa ang aking pambabarang. Tahimik lamang siyang nakatulala sa litrato ni Oman. Kaya pala siya dinala ng kanyang mga paa sa harapan ni Flor. Dahil lang dalaga ang magiging sagot sa lahat ng mga problema. Kay Flor nag-ugatan lahat. Gusto niyang magalit sa dalaga. Ngunit napag-isip-isip niya, bakit nga ba siya magagalit dito? Gayong biktima lamang din ito ng binata. Kailangan niyang manahimik. Ayaw niyang malaman nito na biktima ang kanyang lolo Hugo sa pambabarang na ginawa nito kay Oman. Ginugol niya ang kanyang oras sa pag-iensayo at pag-aaral ng mga lihim na karunungan. Kailangan niya ng mabusising pag-aaral upang maging dalubhasa sa ganong bagay. Hanggang isang araw ay sinorpresa sila ng isang bisita, si Anton na mas malakas pa sa kalabaw. Araw ng Biyernes yon kaya nasa bahay siya at dahil patuloy ang pagtuturo sa kanya ni Mang Bano. Walang Martes at Biyernes na hindi siya nagpapakadalubhasa sa ganong larangan at sa mismong araw na yon, hindi niya inasahan na ang pinaghahandaan niya ng lakas ay makakaharap na niya nang hindi na kailangan pang hanapin. Ang ina ni Flor ang nagbukas ng pinto rito. Nagmamadali na tila ba takot na tumakas pang muli ang lalaki. Pagbukas nito ng gate ay sinalubong agad ng ginang ang lalaki ng mag-asawang sampal. Nanlilisik ang mga mata ni Oman habang tinitignan ng ginang. Walang sino man ang pwedeng manakit sa akin. Hindi ang kagaya mong matandang gusgusin. Ang maglalakas ng loob na sampalin ako. Uwi ka nito sabay angat ng kamao. Ngunit bago pa yun makakilos ay niliparan niya na ito ng malakas na sipa. Bumulagta ito sa lupa. Napahiyaw sa sakit at galit na nakatitig sa kanya. Pamilyar ka sa akin ah. Malamang, imposible na masiguro kung hindi mo ako makikilala no? Husto, paano nga pala kita makakalimutan? Ikaw lang naman ang nag-iisang apo ni Hugo, ang walang kwentang albularyo. Huwag na huwag mong tatawaging walang kwenta ang lolo ko. Hayop ka! Buong lakas na naman niya itong tinadyakan. Nalukot ito sa gilid ngunit humahalakhak pa rin. Ayos lang, simpleng bagay. Sagarin mo pa ang pasensya ko. Mas mainam para buo ko mailabas ang kapangyarihan na mayroon ako. Tinitiyak kong gagawin kitang abo. Natawa si Anton sa inakto nito. Kung makapagsalita ito'y animoy ito ng pinakamakapangyarihan sa lahat. Nasampulan niya ito ngunit biglang nagsalita si Mang Bano mula sa kanyang likuran. Ang galing, hindi ko akalaing may lakas ng loob ka pang magpakita rito. Ang buong akala ko'y hahanapin pa kita para alamin kung ano na ang naging kalagayan mo. Mas malakas ka pa pala ngayon sa kalabaw. Bakit tanda? Inakala mo bang mapapaslang mo ko? Hindi mangyayari yon. Hindi ako papayag na mapaslang ng kung sino lamang. Hindi ko hangad na paslangin ka. Disiplina ang binigay ko sa iyo. Ngunit hindi ko naman inakalang makakahanap ka rin pala ng magaling na albularyo. Mabuti naman kung ganon. Tama ka tanda. Hindi ko aakalaing magiging mas magaling pa ako sa iyo ngayon. Kung dati ay hangad ko lamang na maging isang babaylan para makapaghiganti sa babaero kong ama. Ngayon ay iba na. Kasi napagtanto kong katulad lamang din ako ng aking ama na mabilis matukso sa babae. Kaya lahat na inaral ko, kasama ng panggagayuma, puwera lamang sa panggagamot. Hindi ko gagawin ang bagay na yon. Ano kayo? Pero hindi pa naman ako ganun kasama. Kahit na papaano'y hinanap ko pa rin naman ang anak ko. Kamalas lamang at sa dami ng naging babae ko, sa anak niyo lamang ako biniyayaan ng anak. Kailangan ko patuloy na pumunta rito para tignan kung kumusta na ba siya. Siguro sobrang kulit na niya ngayon. Ang kapal ng mukha mo, Oman. Wala kang karapatan kay Johan. Pagkatapos mong talikuran ng mag-ina mo, ngayon babalik ka na parang wala lang nangyari. Bakit parang apektado ka? Wala ka na doon. Paraanin niyo ako dahil kailangan kong makita ang anak ko. Walang alinlangan itong pinagtutulakan na sa harapan niya. Maging si Mang Bano at ang asawa nito.
Hindi nakapaganda ang dalawa kaya parehong nabuwal. Nang makita niya yon ay hindi na niya napigil ang galit. Inatake niya ito gamit ang pagiging babaylan. Nang hinay ito't napahawak sa sentido, mabilis siyang sinaway ni Mang Bano bago pa siya tuluyang makagawa ng mas malakas pa sa kanyang ginamit na pag-atake sa binata. Sobrang abusado na ng taong ito, Mang Bano. Matapos niyang gawin niyo sa inyong anak, ganito pa kalakas ang kanyang loob. Ang kapal talaga ng mukha niya. Hindi ko akalaing kilala mo ang lalaking ito. Hindi mo man lamang sinabi sa akin. Ipinakita ko naman sa iyo ang kanyang litrato. Hindi na kailangan, Mang Bano. Itong tao naman tong talaga ang ugat ng lahat. Kaya sa paghaharap namin ngayon, sisingilin ko siya ng lahat. Titiyakin ko ang bagay na yon. Humalakhak lamang si Oman habang unti-unting lumingon sa kanyang kinaroroonan. Mahina itong umakbang. Hindi pinutol ang kanilang mainit na titigan. Kasalanan ko ba kung walang kwentang kapangyarihan ng mayroon ng iyong lolo? Masyado lang naging mawain ng lolo at iyon ang inabuso mo. Kaya ngayon ay pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Napagtanto ni Mang Bano na ang lolo Hugo niya ang naging biktima ng barang. Naipasa nito ang barang. Ginamit nito ang tinuro niyang sagradong Latin at ang asin at apog. Biglang nakaramdam ng konsensya si Mang Bano para sa buhay ng kanyang lolo Hugo. Lumapit ito sa kanya. Inamin ang pagkakasala. Mukhang ako yata ang ugat ng lahat ng ito. Ang galit ko kay Anton. Kasalanan ko ang lahat dahil sa ginawa kong barang. Dahil sa galit ko sa lalaking ito. Patawarin mo ko, Anton. Hindi sa iyo nang galing, Mang Bano. Naiintindihan kita. Ang taong ito ang may pananagutan sa lahat. Bakit? Anong kakayahan mo para labanan ako? Kaya kitang paslangin. Gamit lamang ang 5 salita. Muli na naman itong humalakhak. Tiningnan lamang siya na parabang kay simple lamang ng karunungan na taglay niya. Sayang, alam na alam ko rin gamitin at kontrahin yan eh. Baka may iba ka pang alam. Sige lang, Oman. Kung saan lamang ang kaya kong gawin. Ano, handa ka na ba? Tigilan nyo yan. Kung gusto nyong gawin ang bagay na yan, ay doon kayo sa gitna ng bundok. Saway ni Mang Bano, kaya natahimik silang pareho at napatingin sa matanda. Pareho ko kayong tinuruan ng bagay na yan at napagtanto kong isa sa inyo'y hindi karapat-dapat. Ikaw, Oman, ikaw yon. Pero sana respeto na lamang din sa akin na nagbigay sa inyo ng kapangyarihang mayroon kayo. Huwag kayong bastos at huwag kayong mayabang, pwede ba? Nakakadismaya. Sasagot pa sana si Oman nang biglang may nagsalita sa kanilang likuran. Lolo! Napatingin silang pareho sa kinaroroonan ng bata. Kinukusot ang mga mata na halatang bagong gising pa lamang. Johan, nagising ka ba namin? Pasensya na kung naistorbo ang tulog mo. Kita mo nga naman, halos magkatunog lamang pala ang pangalan natin, anak. Sobrang kamukha mo pa ang tatay. Mabilis na tumakbo si Johan kay Anton at yumakap sa kanyang mga paa. Ngunit yumuko siya at kinarga ito. Nagtago ito sa kanyang leeg dahil sa takot kay Oman na ang tingin ng bata isa itong estranghero. Sakto ring pagdating ni Flor galing sa paglalako. Nagtaka ito sa ingay sa loob. Anong meron dito? Nagulat ito nang makita si Oman. Lalo na nang makita nito ang anak na umiiyak. Huwag mo nang alalahanin pa. Ayos lang ito, Flor. Pumasok nga kayo sa loob. Panay ang silip ng mga taong dumaraan sa labas eh. Utos ni Mang Bano kaya napasunod dito ang lahat. Biglang galit ni Flor nang makita si Oman. Pagdating sa loob ay ito agad ang pinuntirya nito. Ano bang ginagawa mo dito, Oman? Tiyak akong ikaw ang kinakatakutan ng aking anak. Pwede ba? Umalis ka na muna. Para mo ng awa. Nakalimutan ka na namin. Pwede mo akong makalimutan pero ang isipin na ako ang ama ng anak natin. Sa tingin mo ba madali lamang lahat para itakwil ako? Kayong dalawa mag-usap kayo na maayos. Hindi ako nangingialam kung tungkol sa bata. Wag mo lang saktan ang anak ko at sapilitan na kukunin ang aking apo.
Huwag kang magtiwala sa taong ito, Mang Bano. Kung kaya kanyang traidorin noon, tiyak akong gagawin niya muli ang bagay na ito ngayon. Kaya mag-ingat kayo. At hindi rin ako papayag na mag-uusap kayo ng kayo-kayo lamang. Wala akong tiwala sa iyo. Bakit naman, Anton? Anong karapatan mo kay Flor? Hindi mo alam, nobya ko si Flor at magpapakasal na kami sa darating na mga araw. Kung nagulat ito'y mas lalo namang nagulat si Flor at ang mga magulang nito. Wala man lamang alam ang mga ito na may relasyon na pala ang dalawa. Gusto pa sanang umiksaya na ni Flor ngunit tinakpan ni Anton ang bibig niya. Hindi ako naniniwala, hindi ako papayag. Sa akin si Flor, ako ang nauna sa kanya at higit na sa lahat, may anak kami. Oh, ngayon mo lamang nakita ang halaga ni Flor. Ilang taon mo ba silang inabandona? Magkamatayan naman tayo bago mo makuha si Flor sa akin. Buong tapang niya yung sinabi, kaya natahimik na lamang din si Flor na tila ba nakisakay na lamang sa kanyang kasinungalingan. Ang mga magulang nito'y tila ba nakahuma at tahimik pa rin. Gayunpaman ay maaliwalas ang mukha ng mga ito na tila ba nakikitang isang bayani si Anton sa buhay ng mag-ina. Nang makahuma na ay agad na tumayo si Mang Bano at lumapit sa kanila. Narinig mo yon? May isang responsableng tao sa buhay ng aking anak, kaya hindi mo na kailangan pang magbalik. Yan ang hindi ko matatanggap. Papaslangin ko kayong lahat. Pinagkakaisahan niyo ko. Itinaas nito ang singsing na agimat. Iyon ang ginamit nitong kapangyarihan para maglabas ng enerhiya na siyang magpapahina sa kanila. Hindi kami natatakot sa iyo. Lumaban ka ng patas. Uwi ka ni Anton sabay sambit din ng malakas na Latin. Yun ang kapangyarihan na itinuro sa kanya ni Mang Bano na kahit sino sa mga estudyante niya hindi pa nito naturuan. Siya lamang ang naging heredero ng kaalamang yon. Nagulat si Oman at walang ideya sa taglay niyang napakalakas na kapangyarihang pangdepensa. Dinukot niya ang kulay kaking bote na naglalaman ng asin at apog. Sinaboy niya yon sa paligid ni Oman. Nag-uumiyaw. Sa sakit at unti-unting nanghihina ito. Ngunit may inusal itong Latin at pagkatapos usalin yon ay unti-unting naglaho ang binata. Inusal din niya ang Latin upang makita niya sa kanyang mga mata ang binata, ngunit tuluyan na itong tumakas. Napamura siya ng mga sandaling yon. Dapat sana'y mas tinodo pa niya ang Latin. Ganon rin ba ang ugali ng taong yon? Tumitira ng patalikod. Hayaan na muna natin siya ngayon, Mang Bano. Ang mahalagay alam ko kung kaya ko siyang talunin o hindi. Mag-ingat lamang tayo dahil hindi natin alam kung ano ang laman ng utak niya. Mahirap na. Tama ka at nagpapasalamat ako sa iyo. Sana nga huwag mo nang saktan itong anak ko. Sana totoo niyang mga sinabi mong pakakasalan mo siya. Napaubo si Flor sa sinabi ng ama. Hindi nito alam kung saang direksyon titingin. Nahihiya ito sa kanya at sa mga magulang nito dahil ang totoo'y wala naman talagang ganong estado. Siyempre naman po sa lahat ng mga mabubuting bagay na ginawa nyo at ng buong pamilya nyo sa akin, hindi matatawaran yon. Wala naman yon, natural lamang dahil naramdaman naming mabuti kang tao. Sana nga'y hindi ka magbago gaya ng ipinakita ni Oman sa amin. Kaya nga minsan ay nakakatroma niyang magtiwala sa mga estranghero. Marami ang mapagpanggap, marami rin ang abusado sa kabaitan ng iba. Hindi ko gagawin ang bagay na yon. Yan ang pinakaayaw ni Lolo Hugo ko noong nabubuhay pa siya. Lagi niyang ipinapaalala sa akin ang bagay na yan. Talaga naman, nadali rin sa huli ng aking anak ang totoong swerte. O siya, tatay na rin naman ang tawag mo sa akin. Yaman lang din naman na magiging biyanan mo na ako. Napahubo siya ng malakas nang marinig yon. Ngunit kailangan niyang panindigan ang kanyang sinabi. Totoo rin naman, sa edad na 28, hindi pa niya nagawang manligaw at wala rin namang babae na nakakuha ng kanyang atensyon. Maliban kay Flor, dahil sa pagiging mabuti nito sa kanya hindi niya namalayan na unti-unti nang nahulog ang kanyang loob. Ngunit hindi siya marunong manligaw, kaya nung sinabi ni Oma na kukunin ang mag-iina ay natakot siya dahilan para mabuhay ang lakas ng loob na mayroon siya.
Nako, bakit parang ayaw mo yatang maging tatay ako? Hindi po. Tatay, gustong gusto ko po. Yon, abay kasarap sa tenga. O siya, papasok muna ako sa aking oratoryo. Kailangan kong gumawa ng habak para sa apo ko. Flor, ikaw na munang bahala sa nobyo mo ah. Hindi kumibo si Flor at hindi rin nagaksaya ang ama nito na tapunan nito ng tingin. Maging siya'y nahihiya sa kanyang ginawa. Alam niyang nagsinungaling siya. Napaubo ang dalaga kaya napalingon siya rito. Hindi ba sinabi ng lolo na masama ang magsinungaling? Sino bang nagsisinungaling? Anto naman pinaglololoko mo ko sa harap-harapan. Totoo naman ang sinasabi ko Hindi ako papayag na mapunta ka sa lalaking yon. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang babaeng unang nagpatibok ng aking puso. Pasensya na kung ginulat kita. Hindi tumugon si Flor. Tahimik lamang ito kaya hindi rin siya mapalagay. Hindi niya alam kung galit ba ito o masaya sa kanyang ginawang pag-amin. Mahabang katahimikan bago ito muling nagsalita. Tinanong nito kung talagang seryoso siya at hindi dahil gustong pasilosin lamang si Oman. Ngunit buong tapang niyang pinanindigan ng kanyang pag-ibig dito. Handa siyang pakasalan ito anumang oras at halos lumundag sa tuwa ang kanyang puso nang sabihin ito na payag itong pakasalan siya. Hindi mo na kailangan manligaw kasi kilala din naman kita. Sa tagal na nating magkasama sa trabaho at dito sa bahay, kilala na kita at alam ko kung ano ang kahinaan mo. At nangangako rin ako na magiging isang mabuting asawa mo at ama ni Johan. Ngumiti ito. Alam nito ang bagay na yon dahil matagal na siyang nagpapakaama kay Johan. Kahit pa man nung unang dating pa lamang niya sa bahay nito ay magaan agad ang loob niya sa bata. Nang formal na nilang napag-usapan ng tungkol sa kasal, ay ipinagbigay alam na nila ito sa mga magulang ni Flor. Binigay agad nito ang basbas at mas sabik pa sa darating na kasalan. Ngunit nagbigay ng babala si Mang Bano sa posibleng pagbabalik ni Oman. Bilang isang malakas at matapang na uri ng babaylan. Nakahanda na po ako sa bagay na yon. Hindi ako natatakot sa kung anong kapangyarihan ang mayroon siya. Dahil alam kong sa ating dalawa lamang ang kapangyarihan na kayang pumaslang sa mga masasamang babaylan. Tugon niya sa kanyang magiging biyanan. Sinubok ang kanyang pagiging albularyo nang hindi niya inaasahan. Isang babae ang nagustuhan niya at hindi niya namalayan na nililinlang na siya nito. Nawala siya sa kanyang sarili. Habang karga ang basket ng mani ay sinundan niya yon. Na ang balak ay paglakuan lamang ng mani. Ngunit hindi niya alam na napasunod na siya ng babae sa nais nitong mangyari. Kung hindi nag-ingay ang naapakan niyang basilyong tubigan, ay hindi bumalik ang kanyang sariling katinoan. Doon lamang niya nakita ang tunay na anyo ng babae. Magulo ang buhok at mahaba ang mga pangil. Nagmamantika ang balat. At mahaba ang mga kuko na nakangisi itong nakatingin sa kanya. "Hayop kang aswang ka! Dadalhin mo pa ako!" Galit niyang sigaw dito. Pagkatapos ay inusal niya ang pinakamalakas na orasyon at dinukot ang bote ng sagradong asin at apog sa kanyang bulsa. Nilagyan niya ang kanyang mga palad at sinaboy yon sa kinaroroonan ng babae. Napasigaw ito at nagmamakaawa sa hapding nararanasan para itong bulate na paikot-ikot sa lupa. "Hindi lang kita pahihirapan, papaslangin din kita. Ang katulad mong isang aswang ay walang lugar sa mundong ito." Pagkatapos ay muling sinambit ang mas mabagsik at mas makapangyarihan na Latin. Pagulong-gulong sa lupa ang babae, sinusukan ito ang mga nakaing karne ng tao habang paikot-ikot. Nang ihina na ito at alam niyang konti na lang ay mapuputol na ang hininga niya. Sumamang kanyang pakiramdam at nakaramdam siya na tila naduduwal siya sa nakakasulasok na amoy ng suka ng aswang. Tapos ay lumuwa na rin ang mapupulang mga mata nito. Nang hindi na niya kaya pang tignan ito'y tinalikuran niya at wala itong lingon-lingon na bumalik sa harapan ng himpilan. Alam niya na mamamatay na rin naman yon. Saktong pagbalik niya roon ay hinahanap siya ng magiging niyang asawa. Magtatangalian na sila.
nang biglang may nakasalubong silang isang batang 5 taong gulang pa lamang na karga ng ina niya. Namumutla ito't inaapoy ng lagnat kaya napansin agad niya yon. Mukhang masama ang pakiramdam ng anak niyo, ate. Maaari ko ba siyang tignan? Walang pag-aalinlangan ng ginang na tumango agad dito. Nag-aalala rin ito para sa anak na ilang araw ng pabalik-balik ang lagnat. Matapos niyang usalin ng simpleng Latin para sa karamdaman ng bata, ay gumaling kaagad ito. Sobrang saya ng ginang. Dahil sa wakas ay nawala ng pag-aalala nito sa karamdaman ng anak nito, biglang naging masigla rin ang bata na wala na rin ang pamumutla. Ang galing mo naman sa panggagamot, mahal ko. Kulang pa, mahal ko. Kailangan ko pa ng mabusising pag-aaral. So sa galing mong yan? Hindi pa ako magaling, mahal ko. Marami pa akong dapat na aralin. Mas naging buo ang kanyang tiwala sa sarili na kaya niyang manggamot dahil sa nakita niyang epekto sa bata. Ang hindi niya alam ay simula pa lamang yon dahil mas marami pa ang pasyente niya sa himpilan na yon. Simula nang makita ng mga tao roon ang paggaling ng bata ay lagi na lamang may pasyente siya sa araw-araw. Sa kanya itinuturo ng mga taong nakakaalam sa kanyang kakayahan ang mga may karamdaman. Ginagawa niya yon ng libre dahil doon ay mas naging tanyag pa siya. Mas dumami ang kanyang pasyente kaya ang ginawa niya ay naghanap siya ng pwesto sa gilid ng himpilan. Ginawa na niyang obligasyon ng panggagamot. Tuwang-tuwa si Flor sa kanyang naging adhikain. Maging ang magiging biyanan ay sobrang ipinagmamalaki rin siya. Hindi nga ako nagkamali ng pagtulong sa iyo. Isa kang mabuting tao sa iyong kapwa. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo, Tay. Malaki ang nag-iimpluwensya mo sa buhay ko. Abay wala yon. Masaya ako kapag nakikita kong mabunga ang ginagawa kong pagtuturo sa kapwa. Anong liit na lamang ng buhay ko na natitira, alam mo yon. Kaya kailangan na may pumalit na sa akin. At ikaw yon. Ikaw ang magpapatuloy ng misyon namin ng iyong lolo. Saka huwag mong kakalimutang magmatsyag ng isang taong karapat dapat turuan. Hindi pwedeng mawala sa mundo ang kaalaman nating to. Kailangan nating maipasa o maituro sa iba nang sa ganoon ay hindi mahirapan ng mga huling henerasyon. Tatandaan ko po ang bilin mo, Tay. Naging maganda ang takbo ng kanyang buhay kasama ang pamilya ni Flor. Naging abala siya sa kanyang trabaho at laging pagod sa maghapon. Nakalimutan na niya si Oman. Hindi niya nahandaan ang muling pagsalakay nito upang kunin ang kanyang anak. At mabuti na lamang na nariyan si Mang Bano para depensahan ng apo. Makukuha mo ang aking apo, pero dumaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay. Humalakak si Oman nang marinig yon. Matalim ang titig nito sa matanda at walang pag-aalangan pa ring lumapit. Isang malakas na latin ang inusal ng matanda. Napahawak sa sentido at dibdib ang binata. Sobrang sakit sa loob ng epekto ng lating yon. Tila ba hinihigop ang enerhiya nito. Ngunit hindi pa rin nagpatinag at gumanti rin ng malakas na kapangyarihan si Mang Bano. Naguhumiyaw sa sakit ang matanda. Sapon nito ang dibdib habang nahihirapan na huminga. Anong akala mo, tanda? Ikaw lamang ang may kapangyarihan na ganito. Ibabalik ko sa iyo ang ganitong kapangyarihan. Titiyakin kong ito ang papas lang sa iyo. Muli itong umusal ng mas malakas pang latin. Mas lalong naghihirap ang matanda. Nang hina at lumabas ang mga sariwang dugo sa ilong, tainga at unti-unti na itong binawian ng hininga. At yun ang naabutan ni Flor. Huli na ang lahat dahil naghihingalo na ang kanyang ama. Walang iya ka, pagbabayaran mo ito. Isasama ka ni tatay sa hukay. Sambit ni Anton. Walang pag-aalinlangan niyang ginamit ang itinuro sa kanya ni Mang Bano na pinakamalakas na sagradong latin para sa bisa ng inusal niyang salita. Sa galit niya hindi na niya napigilan ang sarili. Sinabuyan niya ito ng asin at apog kaya mas lalo itong nagwala. Pumutok ang mga ugat nito kaya biglang nanlagim ang buong katawan. Hindi na ito nabigyan ng pagkakataon na mabuhay o humingi ng patawad sa kanila. Tiyak din naman na hindi nito gagawin ang bagay na yon. Unti-unti itong naaagnas at nagiging abo.
hanggang sa tuluyang maglaho. Wala itong iniwang bakas at iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Lumuwag ang loob ni Flor. Hindi na ito magiging banta para sa kanilang pagsasama, lalo na sa kanyang nag-iisang anak na balak nitong kunin. Patawarin mo ako, mahal ko. Hindi ko nailigtas si tatay. Wala na tayong magagawa pa, Anton. Kundi ang tanggapin na ang buhay ay talagang hindi natin alam kung hanggang kailan. Naging abala ka rin naman sa iyong misyon. Ang mahalagay na ipaghiganti ko si tatay. Hindi na tayo talo sa hayop na Oman na yon. Ngunit nasasaktan pa rin siyang tingnan ng bangkay ni Mang Bano. Hindi niya matanggap kaagad at pakiramdam niya naging babaya siya. Hindi muna na ituloy ang kanilang kasal sa taong yon. Kalilibing lamang ni Mang Bano at magiging sukob ang kanilang kasal ayon sa pamahiin. Naghintay pa sila ng susunod na taon, saka lamang sila nagpakasal. Isang masaya at hindi malilimutan na pangyayari sa kanilang buhay. Patuloy pa rin ang kanyang panggagamot at sa edad ni Johan na 7 taon ay naituro na niya ang ibang paraan ng panggagamot. Minsan ay tumutulong ito sa kanya. Alam niyang mas magaling pa ito sa kanya pagdating ng araw at tinitiyak niyang naipasa niya na rito ang lahat ng kanyang kaalaman. Nagkaroon din sila ng anak ni Flor, batang babae. 3 yon. Nag-iisa si Johan na lalaki. Kaya maaga pa lamang ay inaral na ni Anton ang panganay sa paggamit ng ilang salitang Latin na makapangyarihan. Pampaamo upang magkaroon ng maraming kaibigan, orasyon sa mga makamandag na kagat ng hayop at insekto, at iba-iba pa. Paunti-unti niyang sinasanay ang anak dahil alam niyang tumatanda siya at hindi niya alam kung hanggang kailan ang kanyang buhay. Kaya habang maaga pa'y mas mainam na may pasa na niya dahil kaunti na lamang ang may karunungan taglay. Dahil nabalot na ng makabagong teknolohiya ang mundo, iilan na lamang ang nagpatuloy ng mga gawain gaya ng barang, kulam, palipad hangin at iba pa. Ang kwento ng panggagamot at pakikipaglaban sa kasamaan ni Anton ay nagpapatuloy sa buhay ni Johan. Dahil ito ang nag-iisang tagapagmana ng kanyang pagiging albularyo. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyo.